Sala sa init, sala sa lamig. Kasabihan na ng mga nakatatanda na uso raw ang sakit kapag pabago-bagong panahon. May katotohanan nga ba yan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Mainit sa umaga, uulan sa hapon. Napaka-moody nga naman ang panahon nitong mga nakaraang araw. Ang 22-year-old student na si Shedrick, tinamaan na nga ng sakit. Parang merong sore tsaka scratchy throat. From the start yun lang, tapos hanggang sa biglang nagkaroon na ng ubo. Tapos ngayon, slowly, para siyang nagkaroon na ng sipon or ganon. Kwento niya pa, maging mga kaklase niya hawaan na rin sa sakit. Even yung mga fellow sports science students ko, parang nagiging trend siya every time ganun ang weather. Iba raw kasi ang pagod ngayong pag-graduate na siya at dumagdag pa dyan ang hindi maintindihang panahon. So it's very demanding. Kaya, I don't know, bumibigay yung katawan, maybe. It's a pattern. Every time nagiging mainit yung weather, tas bigla ang malamig. Parang nagtitrigger siya. Pero yan nga ba talaga ang dahilan ng pagkakasakit ng ilan? Sabi ng isang espesyalista. May katotohanan dito, no? Unang-una, kapag kasi pabigla-biglang nagbabago-bago yung panahon natin, hindi agad kasi nakaka-adjust yung ating katawan. Kaya naman ang nangyayari po, pwedeng bumababa yung ating resistensya at ito ay maaaring madaling kapitan ng virus, ng bakterya, even allergy triggers. Bukod sa respiratory issues tulad ng ubo, sipon o trangkaso, posible rin daw na magkaroon ng gastrointestinal problems o sakit sa tiyan, maging mga sakit tulad ng dengue dahil sa stagnant water. Ngunit pakatandaan na risk factor lamang ang pabago-bagong panahon. Nakaaapekto rin kasi sa ating katawan maging ang ating lifestyle. Mayroon din kasi mga sakit yung mga tao na nakakapagpapahina ng immune system. Lifestyle pa rin kasi kasama rin dyan yung hindi paghuhugas ng kamay. Yung access din natin sa mga vaccines. Halimbawa, yung mga flu vaccines, yung mga pneumonia vaccines natin, and even some other vaccines na minsan hindi nakukuha ng mga tao. Kaya paalala niya, huwag nang intaying magkasakit pa. Panatilihin nating malakas yung resistensya natin. Kumain ng tama, uminom ng maraming tubig, matulog din ng tama. Tandaan po natin, yung katawan po natin para po yung sasakyan eh. Pwede pong pabago-bago yung dinadaanan at kapag ganito, mas kinakailangan natin ng matibay na makina at matibay na mga gulong. Kaya sa mga panahong hindi mo sigurado kung ang kailangan mo payong o pamaypay, isa lang naman ang sigurado. Panatilihing malusog ang pangangatawan. At gasgas mong pakinggan, prevention will always be better than cure. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.